Sabi ko, parang ang bilis ng panahon. Nasa kalagitnaan na po tayo ng taon. Tama po ba? At kung iisipin natin mabuti, parang kailan lang, yun bang December, no? Na nagdaos tayo ng ating Christmas celebration. Ngayon, nasa kalagitnaan na po tayo ng taon. And then, parang hinihintay na naman natin itong parating na December. Ano? At lahat po tayo, alam ko na excited, no? Habang tayo po ay dumarating, no, doon sa inaasahan po natin, excited po tayo. Pero dahil nga po sa nasa kalagitnaan na po tayo ng taon, marami din po sa atin ay napapagod. No? Napapagod tayo physically sa lahat po ng ating mga ginagawa sa ating buhay. At napapagod po tayo emotionally. No, apektado kasi yun. No? Kapag tayo po ay napapagod, pati yung physical natin, emotion natin, pagod, yung utak natin, no? Pagod rin. At lalo na ang ating pong spiritual, no? Na spiritual being ay nakakaranas din po ng pagkapagod. So, ako po ay nanalangin. Sabi ko, Panginoon, kayo po ang mag-reveal, magpahayag ng iyong pong mensahe nang sa ganun po ay ngayong buwan ng July ay mari po namin marinig, no? Although yung iyong salita, bagamat ito ay maraming beses na namin naririnig, nababasa, subalit ang salita ng Diyos ay laging sariwa. Amen po ba? Hindi po ito nagbabago. Ang salita ng Diyos ay parang yung kanyang biyaya, no? Na sabi sa amin kanina, laging sariwa, no? Sa bawat umaga na atin pong nararanasan, no? Yung kanyang mga salita. Kasi yung kanyang mga salita, ito po yung mga pangako niya sa atin. So, mga kapatid, ngayong umaga, I'd like to share with you yung binasa po natin kanina. Noon po sa Ecclesiastes chapter 3. Actually, ito po ay from verse 1 to 11. Pero babasahin ko po kasi yung verse 1 to 11 and then yung up to 10 and then yung verse 11. Ito po yung pinaka-sagot doon po sa lahat ng atin pong kapaguran, kalituhan, mga pangyayari sa ating buhay na hindi po natin minsan nauunawaan. Okay? Pero bago po tayo magpatuloy, tayo muna ay maglumuko at tayo po ay manalangin. O Diyos na dakila, banal at karapat-dapat ka lamang papurihan, sambahin, at maluwalhati ang iyong dakilang pangalan sa aming kalagitnaan. Salamat po ngayong umaga na napaka-fresh para po sa amin. Naranasan namin, O Diyos, ang simula ng umaga na kung saan ang iyong biyaya ay sariwang-sariwa sa bawat isa sa amin. Na iyong pag-ibig ay hindi nagbabago, hindi nagbabaliw. Tunay nga na ikaw ang Diyos na walang hanggan. Ikaw ang simula at ikaw ang katapusan. Kaya ngayong umaga, hayaan mo po, Panginoon, na sa aming pong pag-aaral ng iyong salita, pakikinig, Panginoon, ng mga mensahe mo. Alam namin ito po ay makapagbibigay ng inspirasyon, encouragement, upang kami ay magpatuloy, Panginoon, sa aming buhay. Na kami po ay nasa kalagitnaan ng taon. Marami sa amin pagod na, marami sa amin mga gusto ng sumuko, marami sa amin ay nahihirapan sa buhay, marami sa amin hanggang ngayon ay nalilito pa rin, Panginoon. Subalit isa lamang ang kasagutan, Panginoon. Angkop ang bawat panahon na dumarating sa aming buhay sapagkat perfect timing ang bawat panahon na pinagkakaloob mo sa amin, Panginoon. Lord, tulungan niyo po kami ngayong umaga na amin pong sariwaing uli ang iyong mga salita at patuloy na makapagbigay ito ng lakas upang makapagsimula kami uli, Panginoon, para po sa kalahating o panibagong kalahating taon na amin pong
hanggang sa matapos po ang taong ito. Dalangin po namin na sa oras na ito, Lord, mag-usap po kayo sa bawat isa sa amin, Panginoon. Ang aming puso ay patuloy na magpapakumbaba, Panginoon, at tanggapin ang anumang mensahe mo ngayong umaga. Thank you, Lord. We worship you. We honor you. And we glorify your name. Lord, gusto po nais po namin, Panginoon, na ibigay ang pinakamataas na papuri at pagsamba, Panginoon, sa iyong dakilang pangalan na si Jesus. Na po kaming dalangin. Amen and amen. Trusting God's timing. No? Ecclesiastes chapter 3, verse 1 to 11. Ang sabi po dito sa verse 1, para sa lahat ng bagay ay may panahon. May panahon para sa bawat gawain sa silong ng langit. Panahon ng kapanganakan at panahon ng kamatayan. Panahon ng pagtatanim at panahon ng pag-aani. Panahon ng pagpatay at panahon ng pagpapagaling. Panahon ng pag-iba at panahon ng pagtatayo. Panahon ng pag-iyak at panahon ng pagtawa. Panahon ng pagdadalamhati at panahon ng pagsasayaw. Panahon ng pagkalat ng mga bato at panahon ng pagtitipon ng mga bato. Panahon ng pag-iyakap at panahon ng pagtalikod. Panahon ng paghahanap at panahon ng pagtigil sa paghahanap. Panahon ng pagtatago at panahon ng pagtatapon. Panahon ng pagpunit at panahon ng pagtatahi. Panahon ng pagtahimik at panahon ng pagsasalita. Panahon ng pag-ibig at panahon ng pagkamuhi. Panahon ng digmaan at panahon ng kapayapaan. Ano nga ba ang tunay na mapapala ng mga tao sa lahat ng kanilang pinaghirapan? Nakita ko na ang pasanin na ipinataw ng Diyos sa ating lahat. Gayunman, ginawa ng Diyos ang lahat ng bagay na maganda sa takdang panahon nito. Itinanim niya ang kawalang hanggan sa puso ng tao, ngunit kahit na gayon, hindi nakikita ng mga tao ang buong saklaw ng gawain ng Diyos mula simula hanggang katapusan. Ang buhay po ng tao ay punong-puno ng panahon ng may masaya, may masakit, may nakalilito. At dito po sa Ecclesiastes chapter or mga ngaral, no, sa Tagalog, ay pinapaalala nito sa atin na ang bawat sandali ay may itinagdang panahon sa ilalim ng langit. Amen? At ngayon, ay nais ko pong ibahagi sa bawat isa tungkol sa pagtitiwala sa tamang panahon ng Diyos at pagtugon sa kanyang sukdulang paanyaya, ang makahanap ng kapayapaan, layunin, at kaligtasan kay Jesucristo. Sa isang mundong puno ng patuloy na pagbabago ng kawalan ng katiyakan, tinatawag tayo ng Diyos na iangkla ang ating mga buhay sa kanyang walang hanggang plano sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Suriin po natin ngayong umaga, iyon po itong tatlong punto na itinuturo po sa mga talata na ito, yung Ebanghelyo sa biyaya at sa maluwalhating plano ng Diyos para po sa ating kaligtasan. Ang unang punto po ng mensahe ngayong umaga, may panahon ang lahat, ngunit tanging ang Diyos ang nakakita ng buong kwento ng buhay. Ang sabi po ng mga ngaral, chapter 3, verse 1, sa bawat bagay ay may kapanahunan at panahon para sa bawat gawain sa silong ng langit. At sabi pa ng verse 11, iniangkop niya ang lahat ng bagay sa tamang kapanahunan. Ang salitang Hebreo po na isinalin sa salitang panahon. No? Panahon. Ang ibig pong sabihin
sabihin sa Hebreo o sa salitang Hebreo ay ziman, na nangangahulugan na isang takdang panahon. Hindi basta-basta, hindi magulong itinalaga ng Diyos, meaning nasa maayos na pagkakasunod-sunod na cycle ng ating buhay. Yun pong binasa ko kanina from verse 1 hanggang verse 10. Yun po yung cycle ng buhay ng tao. Yun doon lamang po umiikot-ikot. Kaya nga sabi po dito, ang pangyayari sa buhay natin ay bumabalik-balik lang. Kasi yun po yung cycle ng buhay po natin. At ito pong si Solomon, yung pinakamatalinong tao na nabuhay sa lumang tipan, ay sumulat po ng listahan ito bilang patula at refleksyon sa mga siklo ng ating buhay. Pagsilang at kamatayan, pagtangis at pagtawa, pagkamit at pagkatalo, ngunit sa ilalim po ng talatang ito, mga kapatid, ay naroon ang isang malalim na katotohanan. Ano po ang katotohanan? Ang Diyos ay soberano sa paglipas ng panahon. Even in the past, sa buhay po natin, mga experiences po natin, ipinakita po doon yung soberanya ng Diyos. Amen po ba? Naranasan po natin yun. Yung soberanya ng ating Panginoon. Kaya nga hanggang ngayon ay nandito po tayo. Kasi ganun po ang Diyos, sinusustain niya tayo dahil sa kanyang soberanya, sa kanyang pag-ibig, sa kanyang katapatan sa ating buhay. Sabi nga ng Isaiah chapter 46 verse 10, ako lamang ang makapagsasabi sa iyo ng hinaharap bago pa man ito mangyari. Lahat ng aking plano ay matutupad sapagkat ginagawa ko ang anumang naisip ko. So dito po ipinapakita yung soberanya ng Diyos, na kahit po sa nakaraan, sa kasalukuyan at maging sa hinaharap ng ating buhay, ang Diyos lamang po ang siyang nakakaalam at itatakda niya ayon sa kanyang kapanahunan kung ano po ang nais na mangyari sa buhay po natin. Church, hindi po nagugulat ang Diyos sa panahon. Hindi siya katulad ng tao na tayo ay nagugulat kapag sa bilis ng panahon na dumadaan sa atin. At parang ilang araw na lang yung ating pong bubuluin para matapos bago matapos ang taong ito. Ibig sabihin, hindi siya nahuhuli, hindi siya maaga, siya po ay nasa tamang oras. Amen? Nasa tamang oras at isinasa katuparan niya ang kanyang mga pangunahing layunin sa iyong buhay kahit na hindi mo ito naiintindihan. Hello? Isinasa katuparan ng Diyos ang kanyang mga plano, ang kanyang layunin sa buhay mo kahit hindi mo ito minsan nauunawaan. Hindi mo ito naiintindihan. Sabi po ni John Piper, isa pong preacher, ang Diyos ay palaging gumagawa ng 10,000 bagay sa ating buhay. Okay? At maaaring alam mo ang 3 sa mga iyon. So out of 10,000 na ginawa ng Diyos sa buhay mo, sigurado merong 3 doon na maaalala mo. Amen ba? Sino rito nakakaalala ng ginawa ng Diyos sa buhay mo? Kahit 3 lang.
Meron po ba? Amen. Praise the Lord. Palakpakan natin ang Panginoon. Ngunit, church, huwag mong hayaan na ang tatlong bagay na nakikita mo ang mag-aalis sa iyo na magtiwala sa Diyos. Hello? Sabi niyo, meron kayong tatlong bagay, kahit at least tatlo na naaalala na kabutihan ng Diyos nasa ginagawa mo, ginagawa niya sa buhay mo. Subalit, huwag mong hahayaan na yung tatlong bagay din na yan ang siyang mag-aalis sa iyo sa pagtitiwala sa ating Panginoon. Ikalawa, itinanim ng Diyos ang walang hanggan sa ating mga puso. Sabi ng mga ngaral, chapter 3, verse 11, itinanim niya ang kawalang hanggan sa puso ng tao. Ang salitang Hebreo para sa kawalang hanggan ay yung salitang olam, no? Hindi po yung nakakain. No? Wow, olam. Anong olam yung mamayang tanghali? Papaya pas, papaya. Okay. Kasi di ba minsan may mga bago magsimba pa lang, meron ng naghahanda, no, ng olam. Olam. Ano olam? Okay. Yung salitang olam na sa atin pong lingwahe ay kawalang hanggan, ito po ay nagbibigay ng ideya ng kawalang hanggan, magpakailanman, isang bagay na lampas sa pag-unawa ng tao. Hello? Are you listening? Amen. Nangangahulugan ito, nasa kaibuturan ng iyong kaluluwa. Hinahangad mo ang higit pa sa kayang ialok ng mundong ito. Ulitin ko po, nangangahulugan ito na sa kaibuturan ng iyong kaluluwa, hinahangad mo ang higit pa sa kayang ialok ng mundong ito. Bawat tao, mayaman man, mahirap, bata o matanda, may ngipin o wala, ay mayroong sakit na hindi kayang bigyan ng kasiyahan ng mga makamundong kasiyahan. Church, take note of this. Nilikha ka para sa walang hanggan. Nilikha ka ng Diyos for eternity. Amen? Amen? Hindi lamang para mabuhay at mamatay, kundi para mabuhay magpakailanman kasama ang iyong lumikha. Ang sabi nga ng 2 Corinthians, no, sabi ni Paul sa 2 Corinthians chapter 5 verse 1, sapagkat nalalaman namin na kapag ang tolda na ito na ating tinitirhan ay naibawas. Ang sinasabi niya po rito, tolda ay yung ating pong tinitirhan, ano, sa mundong ito. Magkakaroon kami ng isang tahanan sa langit, isang katawang walang hanggan na ginawa para sa amin ng Diyos mismo at hindi ng mga kamay ng tao. Si Apostol Pablo ay nananabik ang kanyang kaluluwa na makapunta doon sa langit, doon sa eternity. Nananabik siya. Gusto niya lang makapiling ang Diyos na lumikha sa kanya. At kaya yun ang kanyang sinabi. Sabi niya, magkakaroon kami ng isang tahanan sa langit, isang katawang walang hanggan na ginawa para sa amin ng Diyos mismo at hindi ng mga kamay ng tao.
ang kanya pong tinutukoy dito na kasabigan ay eternity. Pero maraming tao na meron na sabik sa makamundong bagay. Sa atin po sa Kamakop, sabi po mga pastor, dahil iba na po ang ano ba ito sa labi na ito? Dahil iba na po, bago na po yung aming yung ating bishop, presidente. Meron po siyang programa. Sabi niya, bawat pastor o mga workers na mamamatay ay makakatanggap ng, yung pamilya na ay makakatanggap ng 50,000 pesos para sa funeral. O makatulong sa lahat ng pangangailangan. Pero sabi niya rin, pero huwag kayong magmamadali, mga pastor. Huwag niyo munang i-avail Bawal advance. yung 50,000 na yun. Ano? Kasi minsan kasi parang ang tao, tayo po, di ba? Nakatingin tayo doon sa malaking amount. 50,000 na yun eh. Kaya parang nabubulag tayo roon sa katotohanan. Kaya parang gusto na natin magmadali. Kaya sabi ni Bishop, huwag kayong magmadali. Huwag niyo munang i-avail yung 50,000 pesos na yon para sa funeral. Ano? So, mga kapatid, ang pananabik na sinasabi po dito ni Apostol Pablo sa kanyang kaluluwa ay hindi po isang kapintasan. Hindi po ito negatibo. Okay? Hindi po ito kapintasan. Ito po ay isang katangian. Disenyo ito upang mapalapit ka kay Jesucristo na nag-aalok ng buhay na walang hanggan. Ibig sabihin po dito ni Apostol Pablo, yung kanya pong kasabikan na mapunta po doon sa eternity, makapiling ang Diyos na lumikha sa kanya, habang nandito siya, ay hindi rin po mawala yung kanyang kasabikan na makilala niya ng lubusan ang Diyos. Hindi siya makukontento sa kanyang ginagawa para kay Kristo, kundi gusto niya pang gumawa ng mas marami pa, mas malawak pa, mas malaki pa na gawain ng ating Panginoon dahil po sa kanyang kasabikan na mapunta po siya doon sa piling ng Diyos na lumikha sa kanya. Tayo din po sa ating pong buhay, ganoon din dapat. Yes, makontento tayo sa mga dumarating sa buhay po natin sa ganun pong konteksto. But in the context of knowing the Lord, sa buhay po natin, yung magkaroon po tayo ng kasabikan sa Kanya, sa Kanyang presensya, yun po ang pinaka-importanting dapat nating gawin. Napakaganda po na devotion namin kanina. Pero at walang sino bang tao ngayon na hindi na kailangan ng pera. Tama po ba? Meron ba sa inyo hindi kailangan ng pera? Amin na lang. Kaya lang minsan ang problema, no? Sabi nga sa mensahe, hiramin ko yung mensahe mo Sabi niya kanina, minsan pag-isip natin sa umaga, ang una natin tinitingnan, pitaka. Ano? Pitaka. May pambili pa ba akong kape? May pambili pa ba ako ng pagkain para sa pamilya ko? Pag wala na tayo makita na laman doon sa pitakan natin, ano kaagad yung nasa isip natin? Gagawa ka ng paraan para magkapera. Nakakalimutan na natin minsan dahil doon yung ating pong pananabik na makasama yung presensya ng Diyos tuwing umaga. Kaya yung tanong niya kanina, sabi niya,
Ano ba ang mga bagay o yung mga ginagawa mo na nagpapalayo sa iyo sa presensya ng Diyos? Pero hindi ko na sasabihin yung sagot. Gusto niyo ba malaman yung sagot ko? Yung iba kasi kanina parang puno-puno yung papel eh. Alam niyo yung sagot ko? Sabihin ko na nga, i-reveal ko na. Ang sagot ko po ay work. Yes, that's right. Pero yung ikalawang sagot ko, sabi ko, doon sa kanyang tanong, ano ang gagawin mo o ginagawa mo para hindi ka mawalay sa presensya ng Panginoon? Ang sagot ko po ay mag-devotion araw-araw. Church, sabi nga, hindi po masama yung pera. Kailangan naman talaga natin yung pera. Pero huwag po natin hayaan na yung pera at yung pangangailangan natin ang siyang maglalayo sa atin sa Diyos. Amen? But the moment na inuuna natin ang Diyos, nagbubulay-bulay tayo ng kanyang salita, nagkakaroon tayo ng refleksyon sa lahat ng bagay na ginagawa ng Diyos sa buhay po natin. Yun ang nagbibigay sa atin ng inspirasyon para mas lalo pa tayo magkaroon ng kasabikan na makilala pa ng malalim ang ating Panginoong Diyos. Amen? Magkaroon tayo ng desire for eternity. Magkaroon tayo ng pagnanais o pagnanasa. Hindi para sabihin na, Lord, kunin mo na ako. Sawang-sawa na ako sa buhay ko. Hindi. Kundi, Lord, kunin mo na po, pwede mo na akong kunin. Kontento na po ako sa buhay ko. Hello? Are you listening? Amen. Praise the Lord. Palakpakan muna natin ng Panginoon. Sabi po ni Tim Keller, tayo ay mas makasalanan at may kapintasan sa ating sarili kaysa sa ating pinangangahasan na paniwalaan. Ngunit kasabay nito ay mas minamahal at tinatanggap tayo kay Jesucristo kaysa sa ating pinangangahasan o pinangangahasahan na umasa. Meaning, pagka tayo po ay magkaroon ng malalim o pagnanais na makasama ang presensya ng Diyos, ay mas lalo po tayo mapapalapit at mapapamahal sa ating Panginoon, sa ating Diyos. May mga bagay po na inaasahan natin sa mundong ito na yun yung gustong-gusto nating makuha. Gusto nating maranasan. Pero alam po ninyo, ito ang walang hanggang sakit na nasa loob po natin. Yun yung sakit ng tao na hindi po natin kayang gamutin sa ganang atin lamang. Yung sakit na kung saan ay nagkakaroon tayo ng higit na pagnanais o pagnanasa sa mga makamundong bagay. Na kung saan ay nagiging makasalanan tayo. Subalit, ang pagnanasa natin na makilala si Kristo ang magdadala sa atin patungo sa kaligtasan. So meaning, ang sagot sa ating sakit na kung saan ay nagnanasa tayo ng higit pa doon po para sa mundong ito, ang sagot po ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo lamang. Amen? Si Jesus lamang ang kasagutan.
Si Jesus lamang ang siya magpapagaling sa sakit na yon. Kapag tayo po ay mayroong sakit na pagnanasa sa mga bagay sa mundong ito, the only answer is the Lord Jesus Christ. Hindi po masama na magnasa po tayo ng mga bagay na gusto po natin. In fact, binibless nga po tayo ng Panginoon kahit hindi yung kailangan natin, kahit gusto natin, pinagkakaloob ng Diyos. Pero di ba sabi niya, Psalms 37, delight yourself in the Lord. Sa Diyos mo, hanapin ang iyong kaligayahan. At ipagkakaloob niya sa iyo kung ano ang iyong pangangailangan. Ikatlo, hindi mo makikita ang buong larawan, ngunit nakikita ng Diyos. Basahin na natin. Hindi ko, basahin nyo sa ko, hindi ko makikita ang buong larawan, ngunit nakikita ng Diyos. Hallelujah. Pampagising lang yan. Ano? Pampagising. Now, sabi po ng mga ngaral, chapter 3, verse 11, no, sa pagpapatuloy po natin, ngunit kahit na gayon, hindi nakikita ng mga tao ang buong saklaw ng gawain ng Diyos mula simula hanggang wakas. Sino po yung nakakita na ng tela na ginanchilyo? Kita na po kayo. Hindi po ba, kung titignan po natin, parang ang gulo-gulo ng mga sinulid. Tama? Buhol-buhol at napupunta sa kung saan-saan. No? Yung pong sinulid. Pero kung titignan po natin ito, no? Yung tapos na, yung isang yung picture ng isang telang tapos ng igansilyo, makikita po natin na ito pala ay isang obra maestra. No? Ito isang obra maestra. Iyan po ang buhay mo. Hello? Ganyan ang buhay natin. Ang buhay po natin sa ngayon, maaaring makikita ka ng gusot ng mga sinulid. Maaaring nakakaranas ka ng sakit. Maaaring ikaw ay nasa panahon ng paghihintay. Maaaring nasa panahon ka ng kalituhan sa mga panahon ngayon. Ngunit nakikita ng Diyos ang buong larawan mo. Nakikita ng Diyos ang buong katauhan mo. At pinagsama-sama niya ang kanyang kaluwalhatian at ang kanyang kabutihan sa buhay mo. Ang Diyos po ay gumagawa sa lahat ng bagay para sa ating kabutihan. Amen? Gumagawa ang Diyos ng mga bagay para sa kabutihan natin. Na minsan hindi po natin yan nakikita at hindi po natin nararamdaman. Dahil naging bulag tayo sa kaluwalhatian ng Diyos. Hindi natin nararamdaman ang kanyang kabutihan na kumikilos sa ating buhay. Dahil malayo tayo sa presensya ng Diyos. Meron pong isang missionary na napunta sa ibang bansa.
At gumugol siya doon ng isang dekada ng kahirapan. At ang sa wakas ay bumalik na siya doon sa bansang kanyang pinanggalingan. Pagdaong ng barko na kanyang sinasakyan, nagkataon na mayroong isang sikat na personalidad na naroon at ito'y sinalubong. Ang hiyawan o ng pag-welcome. Pero walang ni isa man na sumalubong sa misyonaryo na ito. Kaya't nanalangin siya. Sabi niya, Panginoon, nakauwi na ako at wala na akong tao rito. Alam niyo po kung anong sagot ng Diyos sa kanya? Mayroon siyang narinig na bulong. At yung bulong na yun ay nagsasabing, hindi ka pa nakakauwi. Hindi ka pa nakakauwi. Church, sinasabi po ng mensahe ng Diyos ngayong umaga, limitado lamang ang ating paunawa. Ngunit, ang plano ng Diyos ay hindi. Sabi po ng isang magaling po na preacher, si Charles Stanley, parang recently, parang kapapatay lang niya, no? Pastor na lang. Sabi niya, perpekto ang tiyempo ng Diyos. Hindi sa kailanman maaga, hindi kailanman nahuhuli. Kailangan ng kaunting pasensya at malaking pananampalataya. Ibig sabihin, habang hinihintay po natin yung katugunan ng Diyos sa atin pong mga panalangin, kailangan po nito ng pasensya. Kailangan po natin itong hintayin ng may pasensya at higit sa lahat, may pagtitiwala sa Diyos na ito ay Kanyang ipagkakaloob sa atin. At ang pananampalataya, mga kaibigan, ay ang pagtitiwala sa Diyos kahit na ang takdang panahon ay parang walang katuturan sa atin. And lastly, si Jesucristo ang katuparan ng lahat ng panahon at walang hanggan. Ang lahat ng mga panahon, kapanganakan, kamatayan, kagalakan at kalungkutan ay nagtuturo po sa atin sa isa na pumasok sa panahon upang dalhin sa atin yung walang hanggang plano ng Diyos. Si Jesus ang Panginoon ng lahat ng panahon. Amen? Siya ay pumasok sa ating sirang takdang panahon upang iligtas tayo. Siya ay isinilang sa panahon, namatay sa panahon, nabuhay muli sa panahon, at ngayon ay naghahari ng lampas sa panahon. Kaya sabi po ng taga-Galatia chapter 4 verse 4 to 5, ngunit nang dumating ang tamang panahon, isinugo ng Diyos sa kanyang anak na ipinanganak ng isang babae upang tubusin ang ating kalayaan, upang tayo ay kanyang maampon bilang kanyang sariling mga anak. Church, hindi po dumating si Jesus
ng napakaaga o napakahuli. Tandaan po natin yan. Dumating siya sa tamang panahon upang tubusin ka, upang tubusin sila, tubusin tayong lahat, upang iligtas ka at upang ibalik ka sa dati. Hello? Si Jesus po ay nabuhay sa perpektong panahon na hindi mo kailanman kayang mabuhay. Namatay siya sa kamatayang nararapat sa iyo at pinasan niya ang lahat ng kasalanan at kahihiyan na nararapat sa iyo. Siya ay muling nabuhay, nilupig ang kamatayan at ngayon ay nag-aalok ng buhay na walang hanggan para sa lahat ng naniniwala sa Kanya. Isipin po natin na parang isang mamahaling orasan na gawang kamay, isang obra maestra. Ang gumagawa po ng orasan ay dumarating, hindi po upang sirain ito, kundi pumunta at pumasok siya sa panahon upang tubusin ang panahon at ikaw. Para tayong orasan na sira. Hindi na umiikot. Katulad ng relo natin. Kaya hindi nyo na tuloy nakikita to. Hindi ko na nakikita tong ilang oras na ako rito. 40 minutes na. Okay. So tatapusin na natin pala to. Para tayong orasan na sira. At hindi na dapat magamit pa. Pero dumating ang ating Panginoong Jesucristo sa takdang panahon upang ayusin tayo. Amen? Para gawin po tayong maayos at maging pakipakinabang. Ganyan po ang pagdating ng ating Panginoon. So church, ang challenge po ngayong umaga, magtiwala sa takdang panahon ng Diyos ng buong mong puso. Magtiwala sa Diyos ng buong mong puso. Meron po akong tanong. Pagod ka na ba sa kasalukuyang panahon? Hello? Pagod ka na ba sa kasalukuyang panahon? Salamat po sa pagiging totoo at tapat. Nagdududa ka ba sa plano ng Diyos sa buhay mo? Hindi po. Pagod na. Ano sabi po ng mga kawikaan? Sabay-sabay natin basahin. Magtiwala. Magtiwala ka sa Panginoon ng buong mong puso. Huwag kang umasa sa sarili mong kaunawaan. Hanapin mo ang ganyang kalooban sa lahat ng iyong ginagawa at ituturo niya sa iyo ang landas na dapat mong tahakin. Hallelujah! Purihin ang ating Panginoon. Doon sa mga nagsasabing pagod na, at doon sa mga nagdududa hanggang ngayon sa plano ng Diyos sa iyong buhay. Church, inaanyayahan ka ni Jesus ngayon para ano? Magsisi
maniwala, magtiwala, at sumuko. Sapagkat sinasabi ng Diyos sa tamang panahon, dininig kita sa araw ng kaligtasan. Tinutulungan kita. Tunay nga, ang tamang panahon ay ngayon. Ngayon ang araw ng kaligtasan. Tayo manalangin. O Diyos na dakila, narito ang iyong mga anak, Panginoon, raising their voices, their hands, na nagsasabi na napapagod na. At nag-iisip at meron pa rin pagdududa sa mga plano mo sa aming buhay. Lord, sa umagang ito, narito po kami. Nagsisisi po kami sa kawalan ng aming pananampalataya. Patawarin niyo po kami, Panginoon, kung minsan man ay napagdudahan namin, Panginoon, ang kapangyarihan mo. Patawarin niyo po kami kung minsan man, Lord, na hindi po namin naramdaman yung dakila mong pag-ibig. Patawarin niyo po kami, Panginoon, kung minsan man ay hindi po namin, Panginoon, sinariwa ang iyong biyaya kung gaano ito kapuno ng grasya, kapuno ng kahabagan. Patawarin niyo po kami, Panginoon, kung minsan ay lumilihis kami sa landas na itinalaga mo para sa amin upang mapabuti ang aming buhay. Subalit sadyang matigas ang aming puso at ang aming ulo. Ginagawa at sinusunod pa rin namin kung ano ang kagustuhan po namin. Hindi kami marunong maghintay sa mga hinihingi namin sa iyo, Panginoon. Dahil sa kawalan ng aming pananampalataya. Lord, patawarin mo po kami. Patawarin niyo po kami, O Diyos. Sa umagang ito, Panginoon, narito po ang iyong mga anak. Nais po namin na maranasan, Panginoon, patuloy ang iyong pag-ibig. Nais namin, Panginoon, na laging sariwain ang iyong biyaya sa bawat umaga na dumarating sa aming buhay. Nais namin, Panginoon, na palakasin, patatagin ang aming pananampalataya sa iyo. Magtiwala kahit ang aming buhay ay puno ng gusot, puno ng kawalan. Kung ang buhay namin, Panginoon, minsan ay parang walang direksyon. Narito ang iyong mga anak, Panginoon. Tulungan mo kami, O Diyos, na magtiwala sa iyo. Tulungan mo kami, Panginoon, na umasa sa iyong biyaya. At patuloy mo kaming yakapin, Panginoon. Tuwing kami ay nasa cycle ng aming buhay. Na nasa cycle ng kahirapan, kahit sa kaayusan, kalungkutan, kahit sa kasayahan, problema, sumusuliranin, o maging katagumpayan man. Indeed, Lord, you will make all things beautiful in our lives. Karapat-dapat ka lamang pagkatiwalaan. Karapat-dapat lamang namin isuko ang aming buhay sa iyo. Dahil ikaw ang Diyos na siyang nakakaalam ng aming buhay. Simula nung nakaraan sa kasalukuyan at maging sa hinaharap naming buhay.
Salamat po. Patuloy po namin ipinagkakatiwala ang aming buhay, ang bawat individual na narito, ang bawat miyembro ng kanilang pamilya, ang bawat miyembro ng iglesia nito. Salamat po, Diyos. Purihin ka, sambahin ka, luwalhatiin ka. In Jesus' name we pray. Amen and amen. God bless po sa ating mga.